clear para ma-support yung file streaming upstream writes, upstream reads. Tapos kailangan natin ng struct, gagamitin natin yan kapag papa-input tayo ng name, city, state, gender, sa receiver's address, client address, saka yung zip code. Tapos ito, gagamitin natin yan sa loob ng class. So ito yung mga function prototype na pwede natin gamitin sa process. Tapos itong class, yan naka-private para hindi siya ma-access na iba. Tapos public para naman ma-access na iba. Tapos meron tayo nito, sa loob nito yung parameters na gagamitin. Tot price para makuha yung package weight times price per ounce. Tapos regular weight, meron tayo niyan para sa normal delivery. Ito kailangan natin ito, scope resolution, para ma-access niya yung laman ni delivery, which is ito, buong to, public lang. So yun, so, ganun din, kaya naka-public para ma-access ng ibang class. Tawag doon class inheritance. So yan, ito yung process. Compute price, sa loob niya yung package weight na in-input sa yung price per ounce, plus yung extra fee pag special delivery, tapos times yung package weight. Tapos may return dahil hindi na-avoid. Dito dineclare yung private para hindi ma-access, para dito lang sa loob ng class na to. Gets x in main, ito pang kulay lang to. Ito yung function prototype na pa-process ng main. So pwede lang hindi sunod-sunod. Kasi ito mag-declare tayo para sa class, which is the class name is delivery, and ito yung instance niya, stamp. Delivery galing yan dito sa class para makopya niya. Tapos ito yung function prototype. Ito pa sa time lang to, current time. Kinopya na natin yung loob ng class. Ito yung instance, kasi ito nag-declare tayo ng instances. Alam na natin na ito yung pangalan ng class, ito yung instance. Ito, yan, makita nyo love that client name. Itong love that client name na to, kinopya natin yan dito. Love that guy. Ayun, gumawa tayo ng structure sa loob ng void. Ito, dahil naka-declare to, struct program, makikita natin yan dito. Parang class din para ma-access tong buong to. Tapos ito yung instance para katulad ng class, para ma-access through this instance gamit member access specifier. Ito ay operator pala,
gamit yung dot para makopya yung love, masupport yung love na galing dito. That client name, which is ito yun. Kaya may 256 para maka-input tayo ng pwedeng mag-input ng 256 na memory location. Ganun din yan. Itong gets para makuha lahat ng input, parang cin, get line, tapos parenthesis, yan yung katumbas niya. Pero mas maganda to kapag gumagamit ng structure. Itong flash stdin para malagyan ng bago yung laman ng client state para hindi siya magulo. Or ito, i-clear niya lahat na in-input bago kumuha. Tapos proceed na tayo, pares-pares lang yan. Itong go to xy, ito yung positioning, ito sa x, ito sa y. Ganun lang. Tapos ito, ano lang ito, check kung integer. Check kung integer yung input. Yun yung gagamitin. Kapag yung hindi integer, mag-close siya. Tapos babalik, tatanong ulit siya. Mag-loop. Kaya may white. Dapat number, hindi word or character. Ganun yan dito. Kasi ito yung file streaming. So, ito yung output or write. Mag-write ka sa file stream or sa physical file storage mode. Kasi ito, time. Ito yung para sa time. Ito, member access operator. Ito yung pangalan ng instance ng program. Diba? Ito yung mga object sa loob ng structure. So, pag ito, in-output, parang resibo. Ito yung laman. Yan. Yan. Diba? Time. Ito yung time. Tapos yung in-input, makakopya niya. Ryan. Yan. Dali lang. Tapos, kailangan natin i-close din. Para malaman na wala na i-output doon sa resibo. Kasi ito, kumuha tayo ng menu. Case 1, pag nag-input na dito, pag nag-input na ng price per ounce, saka weight, ngayon, paprocess na nito. Kapag 1, ito yung mangyayari. Mapapansin nyo, ito yung class. Class yan. Patawagin niya dito. Which is, ito. Ito yun. Patawagin niya itong process na to. Ganun din naman pag number 2 yung pinili. Ito yung process. So, ito yung third process. Tatawagin niya yung class. Sana. Ayan. Ito yun.
Tapos, member access operator. Tatawagin niya yung process na to. Ito, ginamit ko ito para ilabas yung resibo, which is yung ito yun, tatawagin niya. Para pagka-compute, lalabas to. Para ito yung magiging resibo. Na-compute na, babalik ulit sa choice. Yung choice, yung ito. Ito yung choice. So, pumunta na ulit sa menu, main menu. Ito yun. Ito main menu. Ito na yung pinakaunang program. Menu. Nalalabas. Output. Ito yun. Yun. Kapag na-process na yung compute price pati yung tatlong class. Ito. Kaya meron ito para na-store yung constant value na which is CS127 username and password programming. So, parang gagamitin yan sa string para alam natin yung laman ng pass kaya containing 20 characters of array. Ito, car inside. Ginamit natin yan dito. Okay. Ay, hindi na. Hindi na pala yun. Importante yan. Hindi ko na ginamit ang inside na to. So, pwede na yung wala. Tapos, ito, wala na rin yan. Tapos, ito tayo. So, kapag nag-1, ito, ang value kasi ng boolean, 1 is true, always true. Pag nag-true, sabihin ano siya, tatanungin niya username, papasok ay uname which is ito. So yung input lalagay niya kay uname, tapos ganun din kay password. Tapos dito ni compare kapag yung in-input ay kapareha ng username which is CS127 and password ay kapareho ni password na in-input, papasok siya dito. Pag hindi, kaya nakanan, magbe-break sabihin, mag-stop. Tapos dito, lalabas na to. Pero pag walang nilagay na kahit ano default, ito yun. Pasok pa dito yun. Sabihin, pag naka 3 times na mali, magluloop siya ng 3 beses, tatanungin niya ng 3 beses. Tapos pag nag-B, yung B ay exit, diba? Ayan. Ito yun. Exit. Pag ito, wala pa to. Huwag mo napansinin niya. Itong loading, ito naman yung declare natin yung x is equals to 10. Constant yan. Ibig sabihin, yung bilis niya. Nag-i-increment siya equals to 1. Tapos ito yung positioning na yan. Tapos ito, hanggang ilan yung loading. So, kumari, 0 to 100 yung loading. Tatansyahin nyo lang. Tapos ito, yung %d, ano lang yan, sign integer. Para mabasa to. Which is ASCII number. Ito, 219. Ang 219 sa
delivery na. Yun, babasahin niya na yung process natin. Yung magpapa-input ng name, address, saka yung baba. Itong warning, alam niya na yan. Ito, hindi ko na kailangan explain yan. Ito, di pa ayos. Sa ganun lang yung process.